Ang laban sa gitna ni Garling at ni Rox Sebek, ang pagsali at ang pagsapi ni Imu Sama sa spider form nitong si Saturn para labanan ang iba pang mga pirates at gamitin ng Domi Reversi, ang kanyang ability na nakakapag-turn ng kanyang mga targets into demons, into devils. Kung anong pinaplano nitong si Sebek matapos niyang mailigtas ang kanyang mag-ina at kung paano pagtutulong-tulungan ni Kaido nitong si Rox at ni Whitebeard si Imu Sama. At nandito na rin guys ang katotohanan sa kung paano na-acquire ni Kaido ang Uo Uo no Mi Model Azure Dragon, ang kanyang devil fruit na mythical Zoan. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece Chapter 1162. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo na ang bell button para automatic man-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter 1162 ay God Valley Battle Royale. So dito pa lang guys, alam nyo na, dito na magsisimula ang inaantay natin na Royal Rumble. As for the cover story naman, makikita naman daw natin dito si Yamato na pabalik na naman sa Flower Capital para makipag-reunite na sa iba niyang mga kasamahan, na most likely kila Momonosuke at kila Kinemon. Pero ngayon wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, mag-proceed na tayo sa pinaka-context ng spoiler na ito. Eventually, nagawa palang successfully na mailigtas nitong si Sebek ang kanyang mag-ina. Nagawa niyang ma-rescue si Eris at itong si Teach. However, after nilang gawin yon, nagkaroon sila ng panibagong plano. Pinatakas niya ang kanyang mag-ina habang nagiiwan si Eris ng huling information dito kay Sebek na kailangan daw nilang mag-meet up. Magkita sila sa Lulusia after nilang matapos at makatakas sa insidenteng to. So most likely guys, after ma-rescue nitong si Rox ang kanyang mag-ina, pinatakas niya na ito at pinasabay niya ito sa iba pang mga slaves na tumatakas. Dahil unang-una sa lahat, isa nga itong sekreto. Ayaw niyang malaman ito ng kahit na sino, kahit na maging ng kanyang crew, dahil alam niyang eventually maging sila'y magtatraidoran din. Kaya naman ang plano ng pamilya nitong si Sebek ay magmi-meet up nga sila sa Lulusia after nilang makatakas dito. Ang sumunod naman na scene ay nag-take place after nang nakita natin sa previous chapters na ang pag-agaw ni Big Mom ng mythical Zoa ng Uo Uo no Mi Model Azure Dragon mula kay Ivankov. All throughout this time, inaakala nating lahat guys na talagang kinuha yun itong si Big Mom para ipakain at ibigay kay Kaido. Pero hindi pala talaga yon ang case. Initially, ang binabalak ni Big Mom ay ipakain ng Uo Uo no Mi sa kanyang anak na si Katakuri. However, since medyo naging greedy na nga dito si Kaido, inambush niya ang kanyang sariling kasamahan. Inambush niya si Big Mom. And the very moment na na-distract ito, hindi ito nag-aksaya ng pagkakataon. Kinain niya immediately ang Uo Uo no Mi. Dahil kung magkakaroon pa nga ng laban sa gitna nilang dalawa, chances are baka makalamang pa si Big Mom dahil nga meron itong devil fruit. Kaya kinain yun agad ni Kaido, therefore hindi na yun makukuha ni Big Mom at sa kanya na talaga ang mythical Azure Dragon na fruit. Na dahilan din kung bakit napakarami sa Twitter ngayon ang nagtatawa. Dahil kahit daw kung ano-ano pang pinagsasasabi ni Kaido na Haki transcends all, na Haki daw ang pinakamalakas, kahit paanong sabihin ni Kaido, ninhakaw pa rin niya ang kanyang devil fruit. Na para bang kahit gano'n ang kanyang philosophy, gusto din niyang magkaroon ng devil fruit para sa kanyang sarili. At eto na nga guys, ang isa sa pinaka-inaantay nyo. Tinalo na ni Sebek si Garling. Hindi dito nakalagay ang kahit anong information kung paano. Simple lang. Rox defeats Garling. Meaning hindi ito nagtagal. Hindi nagkaroon ng napakalupit na laban sa gitna ng dalawang ito. Dahil kung ganoon for sure magkakaroon ng additional details guys. Lalagyan ng kung anong ataking ginamit nila sa isa't isa, kung paano nag-counter-attack ang isa't isa, at kung paano nagkaroon ng napakatinding clash sa gitna nilang dalawa. However, since ganito ito kasimple, I think pareho ito ng ginawa nitong si Sebek sa pinatay niyang admiral. Binasican niya si Garling. Most likely winantap niya si Garling, kaya ganito kasimple ang nakalagay na info sa spoilers ngayon. Akala natin napakalakas din nitong si Garling na kaya niyang makipagsabayan maging sa legendary trio. But it seems, baka talagang napaka-OP lang talaga nitong si Sebek kaya wala siyang nagampanan. At kung inaakala nyo na ang Rox versus Garling ang highlights ng chapter na ito, dyan kayo nagkakamali. Dahil nandito na si Imu. Tama kayo guys, nandito na si Imu pero tulad ng ginawa niya sa Elbaf,
hindi siya directly pumunta sa God Valley Island. Hindi siya pumunta doon. Sumapi siya sa spider form ng Gorosei na si Saturn, na nangangahulugan guys from here on na hindi lang si Gunko ang pwedeng gawan niya nun. Most likely pwedeng sa lahat ng Gorosei, lahat ng Holy Knights na directly under her power. Kaya naman dito'y makikita natin ang napaka-OP na spider form nitong si Saint Saturn. Tulad na lamang ng kung paano natin nakita ang napaka-nakakatakot na form ni Gunko nang sapian siya ni Imu. At hindi lang yon, ang malala pa dito guys, ang natitira pang ibang mga members ng Devi Clan ay ginamitan ni Imu ng Domi Reversi, na nangangahulugan na ang lahat ng iba pang mga kasamahan na yon nitong si Rox ay naging mga devils na, naging mga demon. Tama ang ating theory guys sa ating previous video na talagang mangyayari yon, at isa yon sa magiging rason kung bakit mag-hold back itong si Sebek. Pero kahit na ganon, in the very least, hindi naman masyadong problemado ngayon itong si Sebek dahil kahit papano nakuha at nagawa niya na ang kanyang priority, ang iligtas ang kanyang mag-ina, ang mailigtas sila sa nangyayaring insidenteng ito. Pero ang tanong, nakaligtas na nga ba sila? Or baka mahahabol pa rin sila ni Imu at magagamit ni Imu si Teach at si Aries para pahinain ulit itong si Sebek? Dahil alam naman nating lahat na tanging ang mag-ina lamang na yon ang kahinaan nitong si David D. Sebek. Ngayon for the final scene para sa chapter na ito, napaka-solid nito guys. Nagtulong-tulong ang pinaka mga OP na mga member ng Rox crew na itong si Whitebeard at itong si Kaido na nasa kanyang dragon form. Immediately after niyang kainin ng Uwo-Uwo no Mi, ginagamit niya na agad ito. Mawi-witness natin ito sa God Valley incident. At ang triyong ito kasama ang kanilang pirate captain na si Rox ay makikipaglaban at i-confront itong si Imu. Meaning, makikita natin ang 3v1 ng napaka-OP na mga pirates na ito kontra dito kay Imu na nakasapi sa katawan ni Saturn. Ngayon, some of you might think na overkill ito. Napaka-OP ng tatlong yon. Isipin nyo Sebek, Kaido at Whitebeard magtutulong-tulong, pero wag nyo kakalimutan guys, nakita nyo ba kung gaano ka-OP, kung gaano kadaya itong si Imu nang makita nating sapian niya si Gunko sa Elbaf? Kaya wag tayo masyadong makampante, lalong-lalo pat anytime pwedeng gamitin ni Imu ang Domi Reversi. Pero ang tanong, nasaan si Roger at si Garp? Kailangang nandito sila guys, at nasaan na sila ngayon? Dahil alam naman natin na isa sila sa mga significant na individuals na may kinalaman sa kung anong naging konklusyon ng God Valley incident. Pero dito pa lang guys, sasabihin ko na sa inyo, it seems tama ang ating theory. Hindi pinagtulungan ni Garp at ni Roger si Sebek. Ginawa lamang yon ng world government as propaganda para mapagtakpan ng existence ni Imu na nangibabaw sa God Valley incident. However, this is where the chapter spoiler ends, at tulad ng dati, antayin nyo guys ang ating full chapter review para sa mas malinaw, confirmed, at para sa mga panels, especially sa mga laban na to. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-follow at mag-like na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.